Blessed morning po mga kapatid. Salamat po Panginoong Hesus sa panibagong araw na ito na kami po ay muli mo pong ginising. Ngayon po ay araw ng Martes, September 9, 2025. Ako po ngayon ang magbabahagi ng aking testimony na kinuha ko po sa Bible verse sa Jeremiah 30:17. For I will restore health unto thee, and I will heal of thy wounds, saith the Lord. Sa Tagalog, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Dati kasi mga kapatid, yung anak kong bunso ay asthmatic. Nagsimula yan nung na-admit siya sa hospital at yung finding sa kanya ng doktor ay pneumonia. Baby pa lamang siya noon, mga 4 months pa lang. So, bago namin siya dinala sa ospital, nakatatlong doktor muna kami sa pagpapacheck up sa kanya dahil nga sa pabalik-balik na lagnat at di mawala-walang ubo. Yung mga nire-reseta sa kanya mga gamot ay hindi umiepekto sa kanya at mas lalong lumala pa nga. Kaya, napagdesisyonan na namin na dalhin na siya sa ospital. So, sa panahong yun mga kapatid, apektado na rin yung trabaho ng asawa ko. Lagi siyang na-absent kasi sinasamahan ako. Yung kung ano yung kailangan namin, siya yung lagi kong kasama. Minsan nga sa isang linggo, 3 araw lang yung pasok niya. Kaya nangangapa talaga kami sa gastusin namin sa aming pang-araw-araw rin na pangangailangan ng panahong yun. Kaya, humantong sa point mga kapatid na nagkautang-utang kami. Ako naman, si Panginoong Hesus ang lagi kong kinakausap. Lumuluhod ako sa Kanya at siya yung lagi kong iniiyakan sa aming sitwasyon. Sa awa ng Diyos mga kapatid, gumaling yung anak namin dun sa ospital at yung mga expenses namin ay nabayaran namin. Kaya yun, doon nagsimula yung pagkakaroon ng asthma ng anak namin na sa tuwing inaatake siya ng ubo, ay hirap na hirap talaga siyang huminga at kailangan ng support ng nebulizer. Paglabas namin ng ospital, may nakapagsabi sa akin na pag naliligo raw yung anak ko, gumamit raw ako ng mga dahon-dahon, pakuluan ko raw at ihalo sa pampaligo sa aking anak at pigaan ko raw ng kalamansi. So yun, sinunod ko naman po. Praise God, sa awa ng Diyos, gumaling yung anak ko. Tapos ngayon, 7 years old na siya, hindi na siya inaatake ng asthma at kung may ubo man siya, yung sa normal na lang na ubo na parang sa atin, pag inuubo, hindi na siya nahihirapang huminga. Salamat sa Diyos, napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, kung mayroon man tayong mga nararamdamang sakit, ugaliin rin natin gumamit ng mga halamang gamot. Dahil yung mga halamang gamot na yan ay biyaya rin sa atin ng Panginoong Hesus yan. Gamitin natin para sa ating kalusugan. Huwag natin sayangin yung ating mga katawan na pag may iniinda tayong sakit ay inim agad tayo ng gamot. Huwag natin sayangin yung ating katawan ng mga gamot dahil may side effects din yan sa atin. Sa ating kalusugan, sa ating katawan, sa ating kidney, nagpapanipis yun sa ating kidney. At higit sa lahat mga kapatid, kung tayo ay may iniindang sakit, kay Panginoong Hesus natin yan iasa, idulog, iluhod natin sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya dahil siya talaga yung ating great healer. Mga kapatid, magtiwala tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun lamang po mga kapatid. God bless and Jesus loves us. Bye-bye.